Ang karugtong ng nakaraan, inumin mo ito, inabot ni Son Yuri ang coffee in can na inumin. Oh, salamat sa drinks, at agad naman ito kinuha, sagot ng ating bida, lahat ba ng preparation mo tapos na? Muling tanong ng babae, ha? Anong preparation? Sagot nito, nasabi sa aking ni Eren na naghanda ka raw ng talent show, sabi ng ating bida bago ito sumagot, hindi para sa aking sarili. Samantala sa Boyang Phoenix Park Resort. Itong mga lokong matandang ito. Sobrang busy ko pero kailangan kong dumalo para sa second year. Nakakabaliw ito, ang mga old men salon ng Yangban. Sabi ng isang lalaki, ang Yangban ay kailangan mong gawin ang sinasabi nila. Ito ay mandatory para sa lahat ng nasa business administration na dumalo hanggang 4th year. Sabi pa ng isang lalaki. Pero nabalitaan ko na maraming magagaling sa mga freshmen this time, muling sabi ng isang lalaki. Narinig ko rin ang chismis na iyan, at malamang malalaman din natin, sagot ng lalaki si Dongsong habang naglalakad ito. Dongsong sabihin mo lang, kukunin ko sila at ibibigay sayo. Muling sabi ng kaibigan nito, kalimutan mo na yan punk, kahit ako kaya ko yan, simulan na ito. Uminom muna tayo pagkatapos nito. Sabi ni Dongsong at naglakad na sila papasok sa loob ng hotel, anong talent show, habang nagsalita ang isang MC sa stage. Pagkatapos ay i-enjoy natin ang napakagandang performance ng Group 10 mula sa Department ng Business Administration na naghanda para sa mga costume ng perpekto, at mangyaring salubungin sila ng isang masigabong palakpakan. Dongsong hindi ba siya yon? Sabi ng kaibigan nito. Sino? Sabi ni Dongsong na agad itong tumingin sa upuan, at ang tinukoy nito na ang nakaupong si Lee Yeren, siya. Sabi naman ng isa pang kaibigan nito at nang makita ito ni Dongsong, dadalhin lang siya sa Goshiwon at mag-aaral. Note: ang Goshiwon ay isang maliit na silid kung saan nakatira ang mga estudyante para mag-aral para sa mga exam. Still, she's really pretty for a law student, so what? May usap-usapan na daw na tinalikuran ko na siya. Patuloy na usapan ng magkakaibigan na Hangul, habang makikita si Lee Yeren na nakaupo sa di kalayuan at nanunood ng nagpe-perform sa stage, samantala sa stage, My love Juliet, please accept this burning volcano-like love of mine. No Romeo, our murder and acquisitions cannot happen. I love you but love doesn't feed us. Sabi ng dalawang performer sa stage. Sino yun? Ang ganda niya. Sabi nila siya ang pinakamaganda sa mga freshmen sa business department. Balita ko anak siya ng conglomerate president. Habang nag-uusap ang mga ito habang nanonood. Dapat ay nakasecure ka man lang ang pagtaya sa kaibigan. Sabi pa ng ibang manonood na ng lalaki ang mata na lumuluha pa sa paghanga. At nang matapos ang perform ng Romeo and Juliet, ay palakpakan ang mga manonood. Kahanga-hanga, Invisible Business Administration Class 08. Sigawan ng mga tao. Muling nagsalita ang MC. Now, it's time for the final show from the freshmen of Class 08 of the Law Department. Please welcome Group 10 of the Law Department with a warm round of applause. At biglang pinatay ang ilaw. Nagulat ang mga nanonood dahil dumilim ito. Ano? Ang ilaw bakit biglang? Bakit sila nagpatay ng ilaw? Maya-maya ay biglang sumindi ang ilaw sa stage, una ay sa kanan bahagi at sumunod ay sa kaliwang bahagi. At lumitaw sa gitna ng stage ang group ni Seoryeon. Nabigla ang mga manonood, lalo na ang tatlong magkakaibigan na Hangul Fob. Sabay-sabay na nasabi nito, gulat na gulat ito at, hindi nga ang girl group. Bakit? Hello, kami ang iyong cuties Fob na ipinanganak sa taglamig. Kaway ng mga nakangiti sabi ng grupo. Ito ang talent ng Group 10 ng Law Department. At nagsimula na ang masayang tugtugin, sigawan ang mga estudyante habang pumapalakpak ito ang sinsabayan nito ang tugtog. Maya-maya ay may naglakad at pumasok ang isang lalaki habang kumakanta ito papasok sa grupo, kasabay ng pagkanta ng lalaki at pagsayaw ng pop group. Nabigla naman si Lee Yeren nang makilala niya ang lalaki. Inabayan din ng lalaki ang pagsayaw habang siya ay kumakanta. Ang cool. Sabi ng mga kaibigan ni Lee Yeren. Isa ba rin siya sa law student? Freshman siya diba? Patuloy ang pagkanta at pagsayaw nito. Nagulat naman si Dongsong nang makilala nito unti-unti. Tama yan. Oh Mandong. Heyok. Oh Mandong. Jang Taesan.
Gulat ni Lee Yeren nang makilala ito, mula sa kanyang pagkanta at pagsayaw nang matapos ito ay nagsalita ang ating bida. "Shall really have fun now. At ang pangalawang performance ko ay, ano? Meron pa," sabi ng professor na nakaupo ito sa harapan. "Hindi, bakit siya nandito?" Gulat na sabi ni Dongsong nang makilala ang ating bida, at maya-maya ay inihagis ng ating bida ang kanyang cup sa audience. Muli ay kumanta ito, at muling umindek ang grupo at nanguna si Seoryeon na lalong hinangaan ng kapwa estudyante na nagsigawan pa sa paghanga, pati ang professor na pa-thumbs ups na rin, at pati si Dongsong ay napahanga kay Seoryeon. "Wow Genie sister, hindi kaya nagiging masyadong wild?" Bulong ng ating bida, nabigla si Lee Yeren at napag-thumbs ups na lang din ito. Mula sa pag-indek ni Seoryeon ay sinsabayan ito ng ating bida habang ito ay nasa likod ito habang hawak ang balakang na tumutugtog ang saliw ng musika, na napaka-sweet na parang careless whisper. Sigawan ang mga nakapanood dito. "Ang galing, the best ka. Jang Tae-san." Cheer pa ng mga estudyante. "Jang Tae-san. Jang Tae-san. Nakakuha ka ng karma points. Ito ay nakakamangha. Maganda ang performance na yon, mas maganda pa kay Miss Park Ji-young at Mr. Oh Taekyeon." Sabi muli ng lalaking MC sa stage, "Salamat po sa pag-imbita, we are lovely fob." Sigaw at kaway ng grupo, at kanya-kanyang flash ng camera. Sa gitna ng palakpakan at hiyawan ng mga tao nanonood, bigla may sumigaw na may edad na isang guro, ito ay Pandaraya. Ang girl group na iyon ay talent show. Makikita dito ang kanyang ID Professor Jang Mayong-ki. At bawal yan sa dayaan. Muling sigaw nito. Napatingin naman ang ating bida bago ito nagsalita. "Professor Jang Mayong-ki, sa pagkakaalam ko, walang restriction sa joint talent show sa pagkakataong ito. Ito ay sinabi kahit ano ay pwedeng gawin ng kahit ano, hindi ba tama ako?" Sabi ng ating bida habang nakatayo sa harapang ng nakaupo professor. "Tama ka pero magiging mahirap ang ganito. Malayong maging patas," sabi ni Professor Jang Mayong-ki. "Professor, sumasayaw ka rin di ba?" Sabi ni Tae-san. "Hindi. Ganyan, ganito, ganito. Tama na yan. Ito ay napakasaya. Walang duda. Pinakamaganda ang Group 10 ng Law Department Talent Show." Sigawan ng audience na mga estudyante. "Salamat," sabi ng ating bida. Yan si Jang Tae-san at ang mga kaibigan niya sa Group 10 ng Law Department. Muling lumipas ang mga araw, sa lugar ng Hangul na si Dongsong, "Chief Cha, ano po iyong young master? Ituloy niyo po ang inyong sinasabi, kilala niyo ba ang girl group fob?" Sabi ng Dongsong sa kausap nito sa cellphone, "Ang rookie girl group fob." Sagot ni Chief Cha, "Kilala mo sila, gusto ko silang i-briefang. Ihanda mo ang Fob Kids Absolute Power, ang top 10 chaebol ng bansa. Mga kahulugan na gawain na lahat ng uri ng kasamaan huminto sa walang hindi nila magagawa. Especially si Seoryeon, dalhin mo sa akin ng batang iyan sa lalong madaling panahon." Sabi ni Dongsong sa kausap sa cellphone. "Yes, sige po sir." Sagot ng nasa kabilang linya, matapos mag-usap sa cellphone ay napangisi ang Hangul na si Dongsang. "Tignan natin kung ano ang kayang gawin ni Chief Cha. Jang Tae-san, dumating ka para sa junior sa Law Department di ba? Ang wala kang takot bastard, pumasok ka sa bunganga ng tigre." Samantala pagtatapos ng kanilang event ay nagkakayayaan ang Group 10 ng Department of Law na mag-inuman, makikita ang ilang bote ng alak at ilang case ng beer na natitira. "Tae-san inom pa tayo, sa tingin ko, nahulog na ko sayo." Makikitang lasing na sinabi ni Kang Aaron, ang senior ng ating bida. "Ano ang tingin mo sa akin? Ang puso ko ay bumukas para sayo." Sabi ng lasing na si Kang Aaron. Napatingin naman ang ating bida at ang mga kasamahan nila sa grupo, maya-maya ay may tumawag sa ating bida. "Tae-san tawag ng babae, na agad naman lumingon ang ating bida. "Alasing na ako," sabi ni Kang Aaron. "Senior, bakit ka nandito?" Sabi ng ating bida. "Oh, sino siya?" May paghangang sabi ng lalaking katabi niya. "Ex-freshman din ako dati." Sabi ni Lee Yeren nang nakangiti. "Senior Yeren," sabi ng ating bida. "Nice to meet you all, I'm Lee Yeren in second year." Pakilala nito. "Wow, hello senior. Senior, sobrang ganda mo. Para kang artista." Humahangang sabi ng mga kagrupo 10 ni Tae-san. "Oh, ang cute naman, mga juniors, sana ay maging okay tayo simula ngayon."
Sabi ni Lee Yeren ang nakangiti, seryoso at nakatingin lang ang ating bida, baka gusto mong samahan kami sa inuman. Sabi ng mga kasamahan nito, naupo ito sa tabi ng ating bida na bahagyang ikay nagulat nito, then kukuha ako ng maiinom sa junior ko. Taesan dapat meron ka din. Sabi ni Lee Yeren. Senior, paano mo nakilala si Taesan? Tanong ng isang lalaki na ka-group ng ating bida. Neighborhood junior ko siya, sagot ni Yeren. Sinundan ko siya dahil gusto ko siya, biglang sagot ni Taesan. Ano? Crush mo siya? Oh my, no way. Talaga. Then, pumasok ka ba sa University of Korea dahil kay Senior Yeren? Sabi ng kagrupo ng ating bida. Well, maganda si Senior Yeren, ano ba talaga, gusto mo ba siya? Bahagyang pasiga ng lalaki. Hindi, sinabi ko sa inyo na siya nakaraan kong crush, haha. Sabi ng ating bida. Jeez, ano yun? So, hindi mo siya gusto ngayon? Sabi pa ng kagroup ni Taesan na patingin si Lee Yeren na naghihintay ng sagot mula kay Taesan. Meron na ako nagugustuhan, sabi ng ating bida. Hey, syempre Taesan, hindi ka mahuhulog sa tusong fox na iyan. Nabigla naman ang grupo at si Yeren sa sinabi nito. Kasi ang ibig sabihin ni Yeren ay katawa-tawa ang mga lalaki, singit ng lasing na si Kang Eren. Jiz, Senior Eren, anong ibig mong sabihin, Fox? Binigyan mo ako ng palayaw na, Katsuni, sabi ni Yeren. Tama Katsuni. Matinik na rosas Katsuni. Huwag mong kunin ang Taesan namin, partners niya si Yuri, at napahiga na ito sa kalasinggan. Ngunit patuloy pa rin ito nagsasalita. Wala ka, kumpara kay Yuri, Naem, na parang ngumuya pa ito. Senior Yuri, gulat ni Lee Yeren na nasabi ang kapwa niya senior. Kung hindi dahil kay Yuri, akin na si Taesan, tumulo pa ang laway nito sa kalasinggan. Isang gabi, sila ay, patuloy na sabi nito na ikinagulat ng grupo. No way, ng araw na yon. Sabi ng dalawang lalaki, hindi. Masyado kaming lasing, kaya hinayaan ko na lang siyang matulog sa bahay, walang nangyari kaya huwag ninyo akong bigyan ng kakaibang tingin, yan ang totoo, paliwanag ng ating bida sa mga kasamahan nito na matatalim ang tingin sa kanya, at para may iba ang topic ng kanilang pinag-uusapan ay kinuha ng ating bida ang soju at walang laman na baso. Ano pang hinihintay nyo, walang laman ang mga baso? Lagyan mo sila, inom pa tayo hanggang sa mamatay tayo ngayon. Maya-maya ay may bigla ulit dumating. Excuse me, sabi ng babae. Ang boses ng babae. Sino nga ba ulit ito? Bulong ng ating bida na inaalala kung saan niya narinig ang boses na yon. Ikaw, dati at bagong. Juliet, sabi ng dalawang lalaki, bahagyang lumingon ang ating bida. Hello, I am Ayure, from class 08 of Business Administration, pakilala ng babae. Ang galing mo talaga. Pinaghandaan mo ng dugo at pawis sa ilang linggo pero sulit at maaring rin na sumikat kaagad, sabi ng ating bida. Gusto kong malaman mo ito kaagad, sa tingin ko wala kang idea kung ano ang kaya ko. At least hindi ako umasa sa isang girl group. Contaminating the contest of pure university student with capital injection. Sabi ng babae si Ayure na bahagya galit ito at nagsalikop ng braso, walang aamin na sa ilalim na langit. Bulong ng ating bida. Hindi ba pandaraya yan? Sabi ng babae, parang may grand prize, bulong ni Taesan, tumayo ang ating bida at humarap sa babae, pinag-isipan ko ito at ako na mismo ang nagdesisyon. Ito ay isang investment ng pure capital na mayroon ako, though. Iyong mga mamahaling damit na suot mo at ang mag-agarang props. Ibinigay ba ng business department, at hindi mo ba kayang bitawan ang isang lalaki? Nagulat ang babaeng si Ayure at napaatras ito ng bahagya. Sa tingin ko, ang hindi pagmuni-muni sa sariling kilos bago punahin ang iba ay isa sa mga tunay na kasamaan. Sabi ng ating bida, fine, talo ako ngayon pero hindi na iyon mangyayari sa susunod. Hey, hindi ba medyo weird ang pagpunta sa isang society event ng law department habang sinasabi mo yan, sa isang business department freshman, sabi ni Lee Yeren, at lumapit ito kay Lee Yeren. Huwag ka kasing kabahan. Ayoko na ganyang style. Pagkasabi kay Lee Yeren ay muli ito tumingin sa ating bida. Jang Taesan, mag-inom tayo next time. Pakiramdam ko magkikita tayo muli ng madalas sa future. Sabi ni Ayure nang nakangiti.
Jiang Taesan, hanggang sa muli nating pagkikita sa simula ng ating klase, hanggang sumapit ang tahimik na gabi, lumipas muli ang araw-umaga, sa lugar kung saan sa bundok ng snow makikita ang grupo ni Seoryeon na nag-skiing. Takbo. Takbo. Tumabi ka. Kahit sino ay pwedeng mamatay. Habang ang mga grupo ay nagkakasiyahan, ang mga bata ay magiging bata. Sabi ng manager ng FOB, malamang nahirapan ka, sagot ng ating bida. Habang pareho silang nakatanaw sa grupo, na na-enjoy sa skiing sa bundok ng snow. Oo, bago magdebo kailangan mong magsikap para lang magkaroon ng pagkakataon. And after debuting, we have to work like crazy to survive. Mas mapagkompetensya ang floor na ito kaysa saan man. Nagpa-reserve na ako ng tutuluyan magpahinga ng mabuti hanggang bukas ng umaga at bumangon, sabi ng ating bida at bahagyang itong yumoko ito sa manager. Salamat. Ginagawa mo ang hindi kayang gawin ng kumpanya, gusto mo ba si Seoryeon? Sabi ng manager ng FOB, cute siya, matapang din, sagot ng ating bida ng nakangiti. Sa palagay ko ay hindi yung ang bagay na sagot para sa iyong edad, siya nga pala talaga bang 20 years old ka? Tanong ng manager, 20 years old? Oo, sagot ng ating bida, pero bakit ang iyong tono ay napaka-friendly? Para akong kausap ng mga kaibigan ko mula sa militar, muling sabi ng manager, ngumiti lang ang ating bida. Hindi ba naghahanda ang mga bata para sa kanilang second album? Tanong ni Taesan, second album. Dapat ilabas. Pero ayaw gumastos ng company, muling sabi ng manager, ano? Bakit naman? Ang weird, sabi ng ating bida. Parang may pinakakaabalahan si president at direktor pero ewan ko ba? Sabi ng manager. Hindi ba kumita ang FOB? Tanong ng ating bida. Ganyan ang kalkulasyon namin pero iba ang kalkulasyon ng mga nakatataas, ilagay ang lahat ng mga bata na nabigo sa nakaraan at ihalo ang mga ito, sabi ng manager. Napaisip ang ating bida sa sinabi ng manager, kung sakali ikaw ang may-ari gagawin mo rin ba ito, Chief Wang? Tanong ng ating bida, ano? Iba ako, sagot ng manager na si Chief Wang. Ano ang pagkakaiba? Muling tanong ng ating bida. Kumakain lang ako hanggat kaya ko. Tatagal ito, para mabuhay tayo ng magkakasama. Wala sa mga kumpanyang kumita ng malaki sa nakaraan ang natitira. Sa panahon iyon, lahat ay sakam, nagpout lang ako ng konti pero ang ganda ng sagot niya. Hindi pa alam ni Chief Wang na ang sandaling ito ay lugar ng pag-interview ko sa kanya. Sabi ng ating bida habang tinitignan si Chief Wang, dapat bang? Hindi mo ba nabalitaan na binenta ang kumpanya? Ano? Agad nagulat si Chief Wang sa nalaman, anong pinagsasabi mo? Bakit binenta ang kumpanya? Pasiga na sabi ni Chief Wang. Let's go everyone, move away. Sigawan ng mga babae. Actually nabalitaan kung may pumapasok na equity investment, ngunit tungkol sa kung sino ang nag-investor, ay alam mo ba anumang bagay tungkol dito? Kung ibinenta ang kumpanya, aalagaan din ba nila ang mga empleyado? Nagsisimula pa lang umakyat ang mga bagay. Sabi ng ating bida, susubukan ko pumunta sa kanila at magmakaawa at kung kailangan lumuhad ako, tama. Lahat sila ay mga taong may maraming potensyal, at kung ako ang CEO, siguradong paprotektahan ko sila. Sabi ng nanginginig sa galit na si Chief Wang, napatingin naman ang ating bida. Noong 2020 naging kumpanya ang KNB Entertainment na namuno sa industriya ng entertainment, ngunit hindi ko na narinig ang pangalang ng bastos nilang CEO at mga direktor. Sa tingin ko kasi si Chief Wang ang pumalit sa kumpanya. Mga papi puko, ang open na ito ang mananagot sa buhay nyo simula ngayon. Sigaw ng manager sa mga alaga niya talent. Ha papi po, sabi ng mga nagkakatuwaan na grupo sa skiing, as expected the best ang Chief of OPA natin. Sigaw pa ng mga ito. OPA, lumapit ka rito. Tere, sumakay ka rin dito na kasama namin, sigaw ng grupong FOB. You have acquired plenty of karma points. Matuling lumipas ang araw. Wow, ito na pala ang hande. Matagal-tagal na rin noon nagpunta ako dito. By the way, okay lang ba ang tiyan mo? Hindi ka ba nakainom ng marami kahapon? Sabi ni Son Yuri. Oo, no problem at all, hindi man lang ako napagod, sabi ng ating bida na napakamot pa ito ng ulo. Sa tingin ko nga mukhang maayos ka. Sabi muli ng babae at napansin nito na ngumiti ang ating bida. Bakit ka ngumingiti? Muling tanong nito, dahil nagpapasalamat ako kay Your EC. Sabi ng ating bida, ha?
Sa akin, sagot ng nabiglang babae. Binibigyan mo ako ng lakas sa akin mga balikat, sabi ni Tae-san. Anong ibig mong sabihin? Sagot ni Son Yuri. Ang ibig sabihin kaya niya magtrabaho at magdala ng mas maraming responsibilidad, tumingin-tingin ka sa paligid at salamat sa iyo tumataas ang halaga ko, at inilahad ng ating bida ang kanyang kamay. Pwede bang ibigay mo sa akin ang iyong bag, ako na ang magdadala para sa'yo? Sabi ni Tae-san. Ang bag ko, sagot ng babae, pero nagulat ang babae, dahil hinawakan ng ating bida ang kamay ni Son Yuri. Ang lamig ng kamay mo, Nabiglang sagot nito, samantala sa isang hotel. Welcome. It's an honor to meet you. I'm CEO Yang Diek Kwang, pakilala nito. Pumasok tayo sa loob at malamig sa labas. Gusto kitang makilala sa isang lugar na tahimik. Okay lang ba dito? Sabi ni Dong Song, maari mong abangan ito. Samantala habang magkahawak ang kamay ng ating bida at ni Son Yuri, kung feeling mong uncomfortable, I can let go. Ang daming tao sa paligid, baka maligaw ka, haha. Biro ng ating bida, ano bang sinasabi mo? Parang nahihiya, sagot ni Yuri. Maya-maya ay nagtanong ito. Tae-san, si Playboy ka diba? Ano? Ako. Sagot ng ating bida. Sabi sa akin ni Aaron, na isa ka lang sophomore playboy mula sa law school. Well, iniwan mo rin siya pagkatapos niyan sabihin na gusto ka niya. Also I heard na mahal ka rin ang bagong business student na si Quinza, sabi ni Son Yuri. You're easy. Sa tingin ko ang bawat tao ay may kalayaan na magkaroon ng interes sa iba. Sabi ng ating bida, totoo yan, pero tsaka nasabi yon ni Aaron Sunbay nung lasing siya, at sinabi niya sa akin na iiwanan ka na niya kesa isama ka niya. Sabi ni Tae-san. Sinabi ni Aaron yun. Bahagyang napalakas ang boses ni Yuri. At hindi kasalanan ng bulaklak na lumilipad ang lahat ng uri ng bubuyog habang ang mga bulaklak ay wala pa, tama ba ako? Mas alam mo yon, you're easy, nakangiting sabi ng ating bida. Totoo yan, pero hindi natapos ang sinabi ni Yuri nang nagpatuloy nagsalita ang ating bida. Kung tatanungin ka ng lalaki kung playgirl ka, parang hindi nararapat, di ba? Ganon din sa amin mga lalaki, sa tingin din namin ay hindi ito magandang sabihin. Kahit papalapit na tayo, dapat manatili pa rin tayo sa basic manners. Sabi ng ating bida. Sinaw, para kang playboy, sagot ni Yuri. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ng ating bida. Naagad naman ito ng sinagot. Tae-san, may malaking problema. Agad naman sinabi ng nasa kabilang linya na agad na ikinagulat ng ating bida. Ano? Nagulat na sagot nito. Samantala, habang tinitignan ang isang kwarto. Mahigpit ang seguridad dito. Hinaharangan ng mga gwardiya ang pasukan, wala ding CCTV. Makatitiyak ka, sabi ng lalaki. Ganun ba? Sagot ni Dong Song. Ang mga brats na iyon. Sila ba ay maghahadjust ng paing para makakuha sila ng libreng advertisement? Bulong ng hanggal na si Dong Song. Pasok ka, sabi ng CEO ng KNB. Ang iyong kumpanya ay hindi naman gaano masama, medyo kulang, at sana ay alagaan kami ni Young Master. Sabi ng hanggal na CEO ang nakakainis na little punk. Bulong ni Dong Song. Nang makita-kita, sa tingin ko ay nagustuhan kita, magkakasundo tayo sa future. Sabi ni Dong Song. O may salamat. At nang pumasok na ang hanggal na si Dong Song ay malakas na sinabi ng hanggal na CEO. Young Master, magiging loyal ako sa inyo. Sabay yuko nito nang pumasok sa loob si Dong Song at tinignan nito ang hanggal na CEO, at pinag-aralan ang katusuan nito. Ikaw, punk, ngayon ay tumuntong ka sa lungga ng tigre, hehe. Bulong ni Dong Song habang pinag-aralan niya ang mukhang perang CEO. Di ba medyo unexpected ito? Nagustuhan nyo ba? Sabi ng CEO. Maganda ang taste mo, CEO Yang. Sabi ni Dong Song. Salamat po, sagot ng CEO. Paano naman yun tinutukoy kong babae? Muling tanong ni Dong Song. Nakikita mo ba ang kwartong iyon? Matyaga at naghihintay siya doon. Sabi ng hanggal na CEO. Ngumiti ang hanggal na si Dong Song at humakbang ito palapit sa kwarto. Malinis siya, diba? Sabi pa nito. Syempre walang gumalaw sa kanya, pwede mong suriin sa iyong sarili. Pagkatapos, maghihintay ako sa labas. Sabi ng hanggal na CEO. Sinilip naman ng hanggal na si Dong Song ang babae sa pintong salamin. Makikita doon ang magandang babae, si Seoria yon na nakaupo sa kama. Please have a good time. Sabi pa ng CEO.
Nang makita naman ito ni Dongsong ay nabighani agad ito sa ganda ni Seoryeon, nang laki ang mata nito sa paghanga at pinagpawisan, sobrang ganda niya. Samantala, panay ang busina ng ating bida sa kanyang sasakyang, nagmamadali ito at panay ang singit basta may puwang sa kalsada, mga bastards kayo. Kung maglalakas loob silang hawakan kahit ang pinakamaliit na buhok sa ulo ni Seoryeon, gigil na sinabi ng ating bida habang nagmamaneho ito ay panay ang busina. Sisirain ko silang lahat, galit at pasiga na sabi nito, at nang sumapit ang ating bida sa lugar, sa labas ay isang maayos na building condo ang nakita tinignan niya ito sigurado akong ito ang lugar, habang nasa loob ito ng kanyang sasakyang sa di kalayuan, habang ang mga gwardiya ay nasa labas. Hoy, pansinin mo pag nagkamali tayo tapos tayo. Sabi ng isang gwardiya na napansin ang taong papalapit, napatingin din ang dalawa, habang ang paa ng ating bida ay mabilis humakbang palapit sa mga gwardiya. Hoy, sino ka? Sita ng isang gwardiya. Hindi ka pwedeng pumasok dito. Sabi pa ng isa, hoy. Sabi ko umalis ka na dito. Pero tuloy-tuloy lumapit ang ating bida. Seoryeon papunta na ako dyan. Galit ang mukha na bamulong ang ating bida. Hindi mo ba ako narinig? Pasiga na sabi ng lalaki, gusto mo bang mamatay? Sigaw pa ng isa, maghintay ka lang ng kaunti pa. Bulong muli ng ating bida, sa pagharang ng dalawang lalaki sa ating bida ay sa isang iglap ay bigla itong inupakan at duguan ito na bumaksak sa sahig, at tuluyan itong nakapasok.